Nagdala si Ling Ruso ng isang kahon at ipinakita ito sa prinsesa. Ang prinsesa, nakita ang pig slaughtering knife sa harap niya, ay walang imik. Nauutos siya, ito ang makapangyarihang magic artifact, ang intermediate grade martial weapon na binanggit mo. Nakita ng prinsesa na kinuha niya ang kutsilyo, ipinaliwanag ni Ling Ruso. Ang kutsilyo na ito ang unang pagtatangka ni Master, kaya hindi niya ito na-control ng maayos. Ang kapangyarihan nito ay napakalaki, hindi ito angkop para sa pang-araw-araw na paggamit dahil madali itong makakasakit ng mga inosenteng tao. Ngunit sa isang malaking catastrophe, maaari itong magamit ng ilang beses. Si Amo, hindi makapaniwala, ay nagsabi, "Absurdo. Bakit kayo gumagamit ng kutsilyong panggulay para lokohin kami?" Ang kalbo ay pakiramdam din na nilagyan siya ng malamig na tubig, galit niyang sinabi, "Sa tingin mo ba kami ay isang grupo ng mga country bumpkins na hindi pa nakakakita ng mundo?" Naalala ni Ling Ruso na dati, ginamit ni Master ang kutsilyo na ito at nagdulot ito ng malaking bahagi ng lupa na bumuo. Si Yipiang, nakatingin sa kutsilyo sa kanyang kamay, ay nagsabi, "Nako, medyo nasobrahan ako sa unang beses kong paggawa ng weapon. Hindi ito maaaring gamitin ng normal." Awkward na kinuha ng prinsesa ang pig slaughtering knife at sumagot, "Salamat sa mabuting hangarin ng Wuji sect." Sabi niya, ang sitwasyon sa panig ng Great Desert ay lumalala, kailangan na nating bumalik muna. Hindi sinubukan ni Ling Ruso na pigilan sila, sinabi niya, "Travel safely." Ang mga subordinate ng prinsesa, nakita ang walang silbi na kutsilyo na ito, ay naiinis at sinabi, "Ito ay nakakagulat. Palagi kaming nagbibigay ng regalo sa Wuji sect at bilang kapalit, binibigyan nila kami nito." Ang kalbo, nakita ito, ay nagsimulang magyabang muli, "Kung ang kutsilyong panggulay na ito ay talagang kapaki-pakinabang, kakainin ko ito." Bumalik sa loob ng Wuji sect, bumalik si Yipiang upang magkaroon ng pagpupulong kasama ang kanyang mga disipulo, ngunit dahil sa kanyang matagal ng ugali na maging isang troll, ang unang sinabi ni Yipiang ay, "Kung wala na kayong sasabihin, tapusin na natin ang pagpupulong." Narinig ito, galit na galit si Qiaogai at sinipa ng lumilipad si Yipiang sa mukha. Pinagalitan ni Qiaogai, "Hindi ba ikaw ang tumawag sa lahat dito upang talakayin ang mga pagsisikap sa pagliligtas para sa Great Desert?" Nakita ang dominasyon ni Qiaogai, hinusot ni Yipiang ang kanyang mukha at ipinaliwanag, "Halos nakalimutan ko, ang Wuji sect token natin ay nawala ng old sect master sa Ran Kingdom. Kailangan din ang token na ito sa world competition sa susunod na taon. Mukhang kailangan nating pumunta sa Great Desert." Narinig iyon, lumapit si Ling Ruso at nagboluntaryo na pumunta sa Ran Kingdom. Ang disipulo na ito ay nagnanais na pumunta sa Ran Kingdom upang tumulong at kunin ang sect token. Nakita na makatuwiran ang mungkahi ng disipulo na ito, sumang-ayon si Yipiang na payagan siyang pumunta sa Ran Kingdom. Sinabi niya, kung gayon, si Ruso ay pupunta sa Great Desert ng mag-isa bilang isang anyo ng pagsasanay din. Sinimulan ni Yipiang ang pagpapaalala sa kanila, 3 araw pagkatapos, magdadala din ako ng ilang disipulo sa special health training ng Great Desert. Huling beses, hindi niyo man lang matalo ang isang Demon Lord. Kailangan niyo talagang magsanay. Rachel, umalis kayo agad. Magtipon tayo mamaya sa Royal Capital ng Rain Kingdom. Sabay-sabay na sumagot ang mga disipulo, "Opo, sir." Matapos magsalita si Yipiang, nagdagdag din si Qiaogai ng ilang tagubilin, "Gusto ko lang kayong paalalahanan ng kaunti. Sa pagkakataong ito, malapit nang bumalik ang Ancient Demon Army, hindi lang ito ang apocalypse para sa Great Desert, maaari din itong maging apocalypse para sa buong human world. Kailangan ninyong tretuhin ito ng may lubos na pag-iingat." Sinabi ni Qiaogai, "Sa pagkakataong ito, pupunta kayo sa Great Desert na may malaking responsibilidad." Matapos sabihin iyon, lumingon si Qiaogai upang magbigay pa ng ilang paalala. Gayunpaman, dahil alam ni Yipiang na ang mga kwento ng ibon ay may tendensyang magpatuloy ng mahaba, nawala na siya. Si Qiaogai, nakasaksi ng eksenang ito, ay galit na galit at malakas na sinumpa ang mga ninuno ni Yipiang sa 18 henerasyon, ang walang silbi na Yipiang na iyan, "Damn it.
Lagi siyang tumatakbo bago ang bawat pulong. Hindi ka na nga part-timer. Matapos magmura, agad na isinagawa ng lahat ang kanilang mga gawain tulad ng napag-usapan. Kinabukasan, si Hipyang at ang mga disipulo ay nagsimulang magtungo sa Western Desolate Region ng Great Desert, ngunit ang taong ito ay talagang sumusobra. Paano niya naisip na gumamit ng isang city-destroying level demon upang hilahin ang kanyang karwahe? Higit pa rito, habang sila ay naglalakad, sumisigaw sila, ang merchant team ng Great Desert ay umalis na. Huwag abalahin ng iba, nakasaksi ng eksenang ito, hindi mapigilan ng peanut gallery ang pagchismis, tama. Ano ba ang pinagmulan ng sect master ng Wuji sect na ito? Samantala, ang aso lamang na humihila sa karwahe ang pinakanaguguluhan. Ako, isang kahangahangang city-destroying level fierce beast, isang heaven hound, at ginagamit para humila ng karwahe. Ang sect master na ito ay talagang nakakagulat. Sa karwahe, komportableng sinabi ni Hipyang, totoo, medyo matatag ang pagsakay sa disyerto na ito. Nagdala si Susha ng isang plato ng ubas at sinabi, Master, subukan niyo ang mga chilled grapes na ito. Sa karwahe, nagbabasa si Hipyang ng Yang Suan habang pinapakain siya ng prutas ni Susha. Sa totoo lang, maganda ang buhay ni Hipyang, hindi ba? Gumamit pa nga si Susha ng special ice type magic upang i-proseso ang mga ito. Nakita ang pagiging masinop ni Susha, sumagot si Hipyang, ang pagkain ng malamig na bagay sa tag-araw ay talagang nagpapaalala sa akin ng Earth. Nakasaksi ng eksenang ito, mas lalo pang nenas ang peanut gallery. Nagsimula silang magchismis, napakabongga naman. Anong uri ng pinagmula ng sect master ng isang maliit na sect na napapalibutan ng mga magagandang babae? Hindi naman siya nagmamadali, mukha siyang nagbabakasyon. Ngunit habang sila ay nagchismis, biglang kinuha ni Nauyang Luoli at Yanyo ang kanilang mga armas at binyantaan sila, anong tinitingnan nyo? Sino mang manggahas na lumapit sa aking master nang walang pahintulot ay seserbisyuhan ng mga baril. Narinig ang banta na iyon, nagsalita ang matandang kalbo, ang taong ito ay halos walang cultivation realm. Ginagamit lang niya ang pangalan ni Sian upang magyabang kung saan-saan. Ang kanyang dating reputasyon ay nilikha ni Ling Russo para sa kanya. Kami, mga negosyante, ang nakakaintindi ng mga trick na ito. Sa sandaling matapos silang magsalita, lumitaw si Lanyo mula sa likuran at sinabi, pag-uusapan ng aking master sa likuran niya. Ang Leaf Family's Trading Company ay mayroon ngang lakas ng loob. Matapos sabihin iyon, inilabas niya ang token ng Emperor of Rain Kingdom at sinabi, tingnan niyo ng mabuti. Ito ang token ng Emperor of Rain Kingdom. May karapatan ba ang Leaf Family's Trading Company na magnegosyo sa Great Desert? Nalaman ito, takot na takot ang peanut gallery at nagmakaawa, Queen, humihingi po kami ng paumanhin. Alam nilang lahat na si Queen Lanyo sa mundo ng negosyo ay talagang kayang magpabagsak ng sinuman sa loob lang ng ilang segundo. Habang nagpapakitang gilas pa siya, nagsalita si Hipyang upang pakalmeyan ang sitwasyon, Little Yu, kalimutan mo na. Sa pagkakataong ito, lahat ay naglalakbay kasama ang merchant team papunta sa Rain Kingdom, maaari itong maituring na tadhana. Hayaan mo na sila, huwag mong sirain ang aking mood sa pagbabasa. Narinig ang mga salita ni Hipyang, agad na kumilos si Lanyo ng masunurin, Opo, sir. Naintindihan ng disipulo na ito, at umalis. Nakita ito, galit na galit ang young master ng trading company dahil naisip niya na nang ahas si Hipyang na bulihin ang kanyang goddess na si Lanyo. Nagdagdag pa ng panggatong sa apoy ang kanyang subordinate, hindi ko talaga maintindihan. Si Queen Lan ay talagang naglilingkod sa isang lalaking kumakapit sa saya ng kababaihan na ganoon. Patuloy na nagchismis ang kanyang subordinate, kailangan ng young master na maging maingat sa pakikipag-usap sa kanya, hindi nangangahas na saktan siya ng kahit isang salita. Ngunit ang Hipyang na ito ay kayang utusan ng casual ang Queen at masaya pa siya dito. Lalo pang nagalit si Bainayan. Sinabi niya, ang isang babaeng hindi ko magawang makuha ay inuutusan niya. Kailangan kong harapin ang lalaking ito.
Dahil sa pag-iisip na iyon, ginamit niya ang kanyang superior IQ para magplano. Naobserbahan ko ang lalaking ito na kumikapit sa saya ng kababaihan, nag-iisa lang siyang natutulog sa gabi. Sa oras na iyon, dadalhin ko siya sa kailaliman ng desyerto. Pagkatapos, gamit ang ilang tricks, baka umiyak siya. Pagkatapos ay pipilitin ko siyang ibigay sa akin ang indenture ni Lanyo, at pagkatapos, mas lalo siyang natawa ng baliw. Nakita ito ng kanyang subordinate at sinabi, ang young master ay tama talaga. Gaya ng inaasahan, ngumiti si Bainaya na parang baliw, nagmamahal sa papuri. Nang gabing iyon, nagtayo ng camp ang grupo ni Yipyang sa desyerto para matulog. Nagliyab sila ng apoy at nagsimulang mag-ihaw ng karne. Habang sila ay kumakain, sinabi ni Yanyu kay Yipyang, Master, gusto mong kumain ng late night snacks? Kung hindi sapat, pwede nating ihawin ang aso na iyon. Halos atakihin sa puso ang aso nang sabihin niya iyon. Ngunit habang natataranta ang kawawang aso, palihim na lumapit si Susha sa likuran ni Yipyang at nagsimulang masahihin siya. Master, masarap ba ito? Nagdagdag ako ng wind magic para mas lamambat. Parang Yipyang naman ay, hindi masama. Sa wakas, nasasanay ka na sa magic na itinuro ko sa iyo. Pagkatapos, lumapit si Lanyu at sinabing, Master, handa na ang iyong tent at kama. Nasilaw ko pa ang mga gamit mo at inihanda ang lahat. Maaari ka nang matulog anumang oras mo gusto. Nagunat si Yipyang at sinabing, mahirap ang paglalakbay sa desyerto. Kailangang matulog. Sabay-sabay na sumagot ang kanyang mga disipulo. Iginagalang naming inilalabas ang master. Nabalitaan niyang Master Bainayan ang ginagawa ni Lanyu para kay Yipyang kaya nagngingit-ngit siya sa galit. Minumura niya, hinahayaan niyang labhan ng queen ang kanyang chamber pot. Nanginginig sa galit si Bainayan. Hindi lang ako ang young master ng Wuchao Trading Company, kundi ako rin ang nangungunang disipulo ng Shi sect. Halos magliyab ang kanyang mga mata. Sumumpa siya sa sarili na tuturuan niya si Yipyang ng leksyon na hindi niya malilimutan. Naisip niya, pretty boy mula sa Wuji sect, ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo ang malupit na realidad ng mundong ito. Nang gabing iyon, mahimbing na natutulog ang lahat. Palihim na pumasok si Bainayan sa kwarto ni Yipyang at tinalien siya para hilahin palayo. Napakadali ang pagdakip kay Yipyang kaya tumawa siya sa kanyang sarili, iniisip, nakuha ko siya. Ang pretty boy na ito ay isang tunay na pushover, tulad ng inaasahan ko. Ngunit habang iniisip niya iyon, bigla niyang naramdaman na tumalon si Yipyang sa kanyang likuran at nagtanong, Hoy, bro, bakit mo ako hinihila sa labas ngayong hating gabi? Naguluhan si Bainayan, nagkamali ba ako ulit? Pagkatapos ay inilabas niya ang isang contract of sale para kay Lanyu at sinabing, sige, may magandang ipapapirma ako sa iyo. Ang dami mo namang babaeng disipulo, ang pagbabahagi ng Lanyo sa akin ay hindi masakit, hindi ba? Narinig iyon, galit na galit si Yipyang at minura siya, anong sinasabi mo? Hindi man lang natakot si Bainayan at binyantaan pa siya, nagpapanggap ka pa ring matigas. Nasa liblib na lugar ka, walang tutulong sa iyo, pretty boy. Ngunit pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay upang sampilan si Yipyang, idinagdag pa ang isang panunuya. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon para maintindihan mo kung ano ang nangyayari. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anuman, sinampal ni Yipyang si Bainayan sa mukha, na nagpatalsik sa kanya at sa kontrata sa lupa. Nang nakita siyang naligo sa dugo, lumingon si Bainayan, nagtataka. Nakita iyon, lumapit si Yipyang sa kanya at sinabing, ikaw, ano? Hindi mo pa rin maintindihan. Nakita na hindi pa rin niya alam ang kanyang lugar, nagdagdag pa siya ng isang suntok at pinaalalahanan siya, subukang magising ng kaunti sa isang tama lang. Sa isang tama, pinatalsik ni Yipyang si Bainayan sa ilang kabundukan. Matagal bago siya sa wakas ay huminto. Si Bainayan, nagulong-gulo ang mukha, ay umungol sa lupa. Nilapitan siya ni Yipyang, mukha sa mukha. Gayunpaman, hindi pa rin natakot si Bainayan at kumuha ng kutsilyo at sinabing, dahil sa iyo, kailangan kitang patayin.